Buksan po natin ang ating Biblia. Awit chapter 1, verse 1 hanggang 3. Awit chapter 1, verse 1 hanggang 3. Sabi po dito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Amen po ba? Ngayon, yung mensahe po natin, the blessed one. Amen po. So, una po sa lahat, simula noong una pa man o hanggang ngayon, God is always with us. Kahit sa mga krisis na nararanasan po natin, God is always with us. This is the thing that you have always remember, na lagi niyo pong kasama po ang Diyos. So, ayon po sa binasa po natin sa Awit chapter 1 verse 1 hanggang 3, mapagpala ang mga taong nagninilay-nilay sa salita po ng Diyos. So, bakit po kayo tinatawag po na blessed one? First, tayo po ay tinawag ng mga pinagpalang tao. It is because the salvation that we receive through Christ. So, ano po yung greatest gift na ibinigay po sa atin ng Diyos? Of course, salvation. Lagi po namin sinasabi na the very blessing or yung pinakapagpapala, the greatest gift that the children of God receive is yung salvation po sa magitan po ni Kristo. This is the best blessing the children of God received. Ano nga po yun? Kaligtasan. And inside of this salvation, lahat po ng bagay ay naroon. Sa madali pong salita, when you receive this salvation, you also received everything. So, bakit po kayo tumanggap ng kaligtasan? Tumanggap po kayo ng kaligtasan, it is because you believe, kayo ay naniwala, kayo po ay tumanggap kay Jesucristo. So, before receiving salvation, and before tayong tumanggap kay Kristo, ito po ay plano na po ng Diyos from the beginning. So, sa madali pong salita, from the beginning, kayo po ay tinawag po ng Diyos, kayo po ay pinili po ng Diyos to receive this salvation sa pamamagitan po ni Kristo. And always remember that everything, lahat po ng bagay ay nasa loob ng kaligtasan na ito. So you don't have to find anything. Kapag kayo po ay nasa loob ng kaligtasan, ibig sabihin po nito, you also have everything. So why do we receive salvation? Bakit po tayo tumanggap po ng kaligtasan? Una po sa lahat, salvation it's not human's work. Diba ba? It cannot be done by human efforts. Sa madali pong salita, we receive salvation because it's God's grace. So this is the work of God, God's work. What's God's work? To give us salvation. So it cannot be done by human efforts po. Why? Because because salvation is God's grace. According po sa Ephesians chapter 2 verse 8, this is the grace of God. This is the gift of God. Why? Because salvation is found in no one else. Kanino po natin matatagpuan ang kaligtasan? Walang iba po kundi kay Jesucristo. So, the salvation that you receive po, hindi po ito bunga ng efforts po ninyo, hindi po ito bunga ng paghihirap po ninyo. Ito po ay bunga ng habag po ng Diyos. Since this is the grace of God, wala tayong magagawa but to give thanks to God. Tama po ba? Kasi wala naman po tayong bagay na ginawa. We just believe, we just confess, we just receive Christ, and after that, we receive salvation.
Sa madali pong salita, it cannot be done by human efforts. Our good deeds, hindi po nito um, hindi po nito makakamtan ang kaligtasan. So inside of this salvation, God has given you your new status. Ano pong status po ninyo? Ay yung identity po ninyo. You became child of God. You became children of God. And ito po yung, and inside of this identity or your status po, God gave you His authority. Ibig sabihin po nito, mula sa old frame to new frame. Sabihin po nito, sa pagiging old creature, kayo po ay naging new creature. The old has gone, the new has come. So this is the work of God. The work of God is giving us salvation. And ang salvation po ay hindi po ito magagawa po ng tao. Why? Because this is the work of God. Pangatlong ginagawa po ng Diyos, He is the one who fulfilled the world evangelization. Of course, when God gave us salvation, He gave us this mission. Ano pong mission? To do world evangelization. Pero ano po tayo? We are the main figure of world evangelization. Sa madali pong salita, we are the witnesses of world evangelization. Hindi lang po witness, main figure. Pero God is the one who will do it. Ibig sabihin po nun, tayo po ay gagamitin po ng Diyos as His instrument. Ito po ay napaka-importante pong bagay. So since this is the work of God, only God can do this. Salvation, giving our identity and authority, gawin tayong main figure for world evangelization, only God can do it. Amen po. So since this is the things that God can do, or yung mga bagay na ginagawa po ng Diyos, of course there are things naman na yung mga bagay na kailangan kong gawin. Ano yung mga bagay na kailangan ko namang gawin? Things I have to do. God called you, of course. God has chosen you to receive salvation. Pero there are things na you have to do bilang mga anak po ng Diyos. Bilang mga tinawag po ng Diyos. Ano po yun? Kailangan niyo pong magkaroon ng personal time. What is the meaning of this personal time? Personal time means you have your own summit time. Alam ko po na alam po ninyo yung ibig sabihin ng pagkakaroon ng summit time. Last week, I remember na sinabi ko po na even yung mga successful individuals, they also have this personal time. Gumigising sila ng maaga. Bakit po? Upang magkaroon din po ng meditation. They never forget to have this summit time or yung personal time po nila. Pero who are we? Sino po tayo? We are spiritual being. And we have to receive this spiritual strength from God. So, having personal time, ibig sabihin po nito, kayo po ay magkakaroon ng personal answer sa buhay po ninyo. Ibig sabihin po nitong personal answer, walang ibang taong tatanggap, walang ibang taong tatanggap kundi kayo lamang po. Which means personal answer. Ibig sabihin po nun, your own evidence, your own answer. Finulfill na po ng Diyos yung work niya po sa atin. Amen po ba? Finulfill na po ng Diyos kung ano po yung plano niya po sa buhay po natin. So, there are things na kailangan po natin gawin bilang mga anak po ng Diyos. Di po ba? Halimbawa, kapag tayo ay nagtrabaho sa isang company, kapag binigyan po tayo ng responsibilidad, we have to do it. Bilang mga anak po ng Diyos, God gave us also responsibilities. Ano pong responsibility po natin? We have to enjoy this gospel po sa buhay po natin. I know na naalala niyo po yung difference between gospel and gospelization. What is the gospel? Gospel po, the gospel, it is given by God. So, ibig sabihin po nun, kahit si Satanas, kahit ang ibang tao, hindi po yun kayang manakaw po sa atin. Even ang Diyos na nag-promise po nito sa atin,
He cannot take it away from us. Di po ba? Hindi ibig sabihin na, you're not enjoying this gospel, so hindi ko, kukunin ko na ito. No. Ito pong gospel po na ito ay walang iba kundi si Kristo. Yung gospel po na ito ay sa inyo dahil ibinigay po ito sa inyo ng Diyos. But the problem is, the blessing inside of the salvation, kapag hindi nyo po ito na-enjoy, hindi po yun magiging gospelization. Ibig sabihin po nito, you have to make this gospel as your own gospel. Sa madali pong salita, you have to enjoy this gospel bilang inyo pong gospel. That's what you call gospelization. This time po ng crisis po, I really believe na God gave this time for us to do our personal time po. Kasi we never do it our personal time. Lagi po tayong nagkakaroon ng maraming excuses na I am busy, I am doing this. No po, God gave us eternal time. So, habang ako po ay na-lockdown po dito sa Muntinlupa, I have these thoughts na bakit laging nag-extend yung lockdown? That nung una hanggang until last month lang ng April. Tapos na yung dapat yung lockdown kapag April. Then extend na naman ng May 15. Then I heard na there's another extension na naman ng 15 days or hanggang May 30. So, I'm thinking, Lord, bakit na-extend yung lockdown? Ayaw niyo po ba kami mag-gather for worship? But, then I realized, God is giving me opportunity to meditate this gospel. Remnants, this is not the time to enjoy yourselves. Okay? This is not the time to magpahinga lang ng magpahinga. This is the time to do your own personal time. This is the time which you have to enjoy this gospel. And this is the time that you have to receive your own personal answer. Amen? Kapag sa oras na ginawa niyo yung personal time ninyo, yung answer inside of our church will be given to you. Ibig sabihin nito, church summit. Diba? And pinaka-importante din, yung mga trabahong ginagawa nyo, your school, even that, God will give you the answer. That's what we call field answer. Diba? So, this is the things that we children of God have to do. Bakit? Anong sabi sa Philippians chapter 2, verse 12? Continue to work out your salvation with fear and trembling. Anong ibig sabihin nito? Katulad ng sabi ko sa intro, salvation, it cannot be done by human efforts. But what is the meaning dito sa verse 12 na continue to work out your salvation with fear and trembling? Ibig sabihin nito, you have to enjoy fully the blessing inside of this salvation. Amen? Then you might ask, why do I have to do this? Why do I have to make my own personal time? Why do I have to receive this personal answer? Really? Why do we have to do this? What is the reason why do we have to do this? Of course, there's a reason na hindi naman natin na we don't have to do it, tama? Pero katulad ng sabi ko, we are spiritual being. So we have to receive the spiritual strength from God's word and from God. Why? The reason why we have to do this, why you have to do your personal time, it is because to change your imprints, roots, and nature. Ibig sabihin nito, lahat ng incorrect things na na-imprint sa inyo, na naging root sa inyo, and even naging nature ninyo, you have to change it. Not just to change it. Kailangan yung alisin nyo.
Because it's incorrect things. Pag sinabing incorrect things, it came from fundamental problem. Ibig sabihin nito, it is discarding your own thoughts, your own desire, your decision, everything that talks about me, everything that talks about you. You have to discard it. And you have to let the Holy Spirit guide you. Ano yan? Sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 hanggang 6. Hayaan niyong basahin ko para sa inyo. Kawikaan, chapter 3, verse 5 hanggang 6. Sabi dito, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa inyong mga tatahakin. Amen? Ibig sabihin nito, let God guides you. Let the Holy Spirit guides you. Kapag sa oras na yon, magkakaroon ng fulfillment yung answer na ipinangako po sa inyo ng Diyos. Why? Why we have to do this? Dahil sabi sa Philippians chapter 2 verse 13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Sa oras na mag-successful kayo, magtagumpay kayo sa bagay na ito, God is the one who will work upon, ang Diyos ang mangunguna, ang kikilos sa buhay ninyo. Why? To act in order to fulfill His good purpose. Ano ba yung good purpose ng Diyos? First, it is salvation. Why God is letting us to be in this kind of situation? Kasi God wants us to fully enjoy yung gospel, yung mga bagay na ibinigay niya sa atin. There's no other way. Diba? We might think na parang medyo harsh ata yung klaseng method na ginawa ng Diyos. But no. Sa loob ng problema, sa loob ng krisis, laging nandoon yung pagpapala ng Diyos. Why we have to do this? Sabi sa Isaiah chapter 40 verse 1, because God's word stands forever. Ibig sabihin nito, lahat ng bagay na nandito sa mundo ay mawawala, pero ang salita ng Diyos ay mananatili hanggang sa wakas. That's why you have to do this. We have to do this. Bakit? Dahil ito ay salita ng Diyos. Sabi sa Hebreo chapter 4 verse 12, because this word is living and active. Kung itong bagay na to, kung hindi ito mag-work sa buhay natin, we don't have to do it. Diba? Kung itong bagay na to ay hindi naman magkakaroon ng fulfillment sa buhay natin, there is no reason for us to do it. But since the Word of God is living and active, God wants us to do it. Why? Dahil ang salita ng Diyos ay mananatili hanggang sa wakas. Ibig sabihin ng this Word is living and active, kapag nakapagtagumpayan ninyo yung personal time ninyo, yung magkaroon kayo ng summit time, surely the fulfillment of God's Word ay talagang magkakaroon ng katuparan sa buhay ninyo. Hindi nyo kailangang i-try. You have to challenge yourself from that. We too, kailangan din natin gawin yun. Pangatlo, sa oras na ginawa natin, of course, hindi lang natin kapag yung understanding hindi lang dapat hanggang doon. We have to do it. Katulad ng sa mga remnants, make a time schedule. Sa ating mga adults, kailangan nyo pong maghanap ng pinaka-komportableng oras for you na gumawa po ng your own personal time. Dahil kapag nagkaroon po kayo ng your own personal time or summit time, God will give you the answer inside of our church. And wherever you go, lagi pong naroon din yung kasagutan. That's what we call field answer po. Katulad po ni Daniel. Remnants katulad ni Daniel, how many times siyang nagpe-pray? Sabi sa Biblia, 3 times a day. 3 times a day nagkakaroon ng panalangin si Daniel.
Paano ko nalaman yun? Sabi sa Biblia. 3 times a day, meron siyang scheduled prayer. Sabihin na 3 times a day, umaga, tanghali, gabi. Ibig sabihin nun, si Daniel meron siyang time to enjoy, to meditate the Word of God. Sabi sa Awit chapter 1 verse 1 hanggang 2, but whose delight is in the Lord of the law, in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. What is this law? Word of God. Salita ng Diyos. I hope na we can become like Daniel, na magkaroon din ng sarili nating time to enjoy the Word of God. Alam po ba? Kaya sa ating pangunahing mensahe, who is the Blessed One? Sino po ang mga pinagpala? Usan po natin ulit sa Awit, chapter 1, verse 1 hanggang 3. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. So, before knowing kung sino yung mga pinagpala, kayo po ay pinagpala. Bakit po? Bakit kayo pinagpala and why you are the source of blessing? Dahil you receive salvation. Sino yung mga source of blessing? Yung mga tinatawag na source of blessing, hindi naman tayo tatawagin source of blessing kung walang pinagmumulang pagpapala sa atin. Tama po ba? What is the reason bakit tatawagin kayong source of blessing kung wala namang pagpapala po sa inyo? Diba? Pero bakit tayo tinatawag na source of blessing? Dahil merong pagpapala. So, you have to find out kung ano yung hidden blessing inside of you. Mga remnants and mga adults po. So, first, ano po ba yung way of destruction? Way of destruction. Way to death. Ibig sabihin po nito, kung ang lahat po ng tao ay mapahiwalay sa Diyos, lahat po ng tao ay napasailalim sa fundamental problem. Ano po yung fundamental problem? Original na kasalanan, si Satanas, at pagkahiwalay po sa Diyos. So, having this original sin, ano pong resulta po nito? Kamatayan. Sabi po sa Roma chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. At ang resulta ng kasalanan po na ito ay kamatayan. Kailan po ito dumating po sa buhay ng tao? Nung ang tao po ay madaya ni Satanas. And because of this original sin, lahat po ng tao ay naging alipin ni Satanas. Ito po yung estado po natin before. Bakit po sino po ba si Satanas? Si Satanas po, siya po ay ama ng kasinungalingan. Si Satanas po, siya po ay gumagawa ng kasalanan. Kaya nga no, ang tao ay magkaroon po ng kasalanan, lahat ng tao ay naging alipin ni Satanas. Bakit po? Kasi nagmumula kay Satanas ang kasalanan. And ano pong resulta po nito? Lahat po ng tao ay napahiwalay po sa Diyos. What is the meaning of that po? Ibig sabihin po nun, dito po nagsimula ang lahat ng unhappiness, ng kalungkutan na nararanasan po ng tao. Maaari natin sabihin, meron siyang kalungkutan because of her family, because of family problem, because sa trabaho niya or sa ganito ganyan. But the real reason bakit ang tao ay nakakaranas ng kalungkutan because dahil ang tao ay napahiwalay po sa Diyos. Diba? Yan. Ano po pong resulta po nito? Alam po ninyo, 6 na estado ng hindi mananampalataya. This is way of destruction. Daan sa pagkakaroon, daan sa kamatayan, sa madali pong salita. Ano po itong daan po sa kamatayan? Kung tayo po ay nagkaroon ng original na kasalanan. But Christ redeemed us. So, magitan po ng when He died on the cross. Ito pong way of destruction. This is the strategy of Satan. Sinusubukan niya na dayain ang tao sa magitan
ng ano po, sa magitan ng mga bagay dito sa mundo, sa pamamagitan um, ng mga masasarap ng mga bagay dito sa mundo. But